Nakita ko na ang maraming pasyente, lalaki man o babae, na higit sa 60 taong gulang na pumupunta sa aking klinika, pagod, mabigat ang tiyan at nag-aalala tungkol sa kanilang kinabukasan. Pero natuklasan nila ang isang bagay na talagang nagbago ng kanilang kalusugan. Isang kutsarita lang ng napakaliit na butil. Pero ano talaga ang mangyayari sa iyong katawan kung kakainin mo ito everyday? Totoo ba na ganoon kaganda? Hello, ako si Elena Santos at sa susunod na ilang minuto, ibibigay ko sa iyo hindi lang ang mga kamanghamanghang benepisyo nito, kundi pati na rin ang mahahalagang pag-iingat na dapat mong malaman. Isang simpleng gawin na maaaring baguhin ang kalusugan ng iyong puso, iyong tiyan at iyong mga buto. Marami sa aking mga pasyente na noong una ay talagang nadududa ay nagsabi sa akin ng ganito, Doktor, hindi ko mapaniwalaang ang isang bagay na ganoon kaliit ay nagdulot ng ganoon kalaking pagbabago. At iyon mismo ang katotohanan na gusto kong ibahagi sa iyo. Hindi kita hinahayagan na magtiwala ng walang dahilan. Gusto ko na maunawaan mo ang bakit. Manatili ka sa akin dahil ang information na ibibigay ko sa iyo ay higit pa sa mahalaga. Ito ay isang kilos ng pagmamahal sa sarili na maaaring magbago ng iyong mga darating na taon. At bago tayo magsimula, kung naghahanap ka ng malinaw na health advice batay sa science pero ipinapaliwanag sa paraang madaling maintindihan, mag-subscribe ka sa channel na ito. Ang aking nag-iisang layunin ay bigyan ka ng mga kasangkapan para hawakan mo ang iyong sariling kalusugan. Hayaan mo akong ikwento sa iyo ang isang bagay na paulit-ulit kong nakikita sa aking klinika. Dumarating ang mga lalaki at babae, karamihan ay pagkatapos ng 60 na may mahabang listahan ng mga reklamo na kahit magkakaiba ang mukha ay may iisang pinadmulan. Doktor, nagigising akong mas pagod kaysa noong natulog ako. Mabigat ang pagkain sa aking tiyan, pakiramdam ko ay namamaga ako palagi. Nag-aalala ako sa aking cholesterol. Ang aking ama ay nagkaroon ng heart attack nang bata pa siya. Pakiramdam ko, umuugob na ang aking mga kasukasuan at nagiging marupok na ang aking mga buto. Ito ay hindi lang mga salita. Ito ang boses ng isang malalim na takot, ang takot na mawala ang kasarinlan, ang takot na maging priso ang katawan sa halip na sasakyan para sa pagtatamasa ng buhay. At itinatanim sa ating utak ang isang mapanganib na ideya na ang pagtanda ay kasing kahulugan ng pagkasira, na normal na maging walang lakas, normal na magkaroon ng mga problema sa digestion at hindi maiiwasang humina ang puso at mga buto. Gusto kong maging malinaw sa iyo. Hindi iyon ganap na totoo. Bagaman nababago ang katawan at halata na pagkatapos ng 60 ay nangangailangan ito ng ibang pag-aalaga, hindi tayo nakatuon sa hindi maiiwasang pagkawala. Marami sa mga karamdamang iniugnay natin sa edad ay resulta lamang ng maliliit na pagkukulang sa nutrition sa loob ng maraming taon, ng isang tahimik na pamamaga na dahan-dahang lumago sa loob natin nang hindi natin namamalayan. Isipin ang iyong katawan na parang isang hardin sa Palawan. Sa unang 40 o 50 taon, ang hardin na iyon ay hindi ka panipaniwalang matibay. Maaari mo itong pabayaan ng kaunti, hindi diligin ng sapat, hindi pataba ng maayos, at gayon paman ay patuloy itong namumukadkad. Pero pagkatapos ng 60, ang hardin na iyon ay nagiging mas sensitive. Nangangailangan ito ng mas mapagmalay na pag-aalaga. Kailangan nito ang tamang tubig, ang eksaktong sustansya, at isang maingat na kamay na bunot ng mga damo bago pa man lagumin ang lahat. Ang mga damo sa ating katawan ay ang talamak na pamamaga, ang cholesterol na dumidikit sa mga ugat, ang asukal na pababa pataas ng walang kontrol. Ang mga gamot ay madalas na kumikilala bilang isang hardinero na pumuputol ng mga damo sa itaas pero hindi binabunot ang mga ugat. Ang tunay na solusyon, ang nabibigay sa iyo ng pangmatagalang kalusugan, ay ang pagpapabuti ng kalidad ng lupa. At dito pumapasok ang 2 butil na ito, maliit pero puno ng lakas. Ang chia at ang flaxseed. Hindi sila mahiwagang pampagaling. Hindi nila gagalingin ang lahat. Sila ay, para ipagpatuloy ang ating halimbawa ng hardin, ang pinaka-concentrated at perpektong pataba na maaari mong ibigay sa iyong hardin pagkatapos ng 60. Sila ang kasangkapan para simulang bunbutin ang mga damo mula sa ugat sa isang natural, mura at napapanatiling paraan. Sa buong video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano gamitin ang pataba na ito, alin ang mas angkop para sa iyo, at kung paano tiyakin na ang iyong hardin ay mamumukadkad na may vitalidad na marahil ay akala mo ay nawala na.
Simulan natin sa pinakasikat, ang isa na tiyak na nakita mo na sa lahat ng dako. Ang butil ng tseya. Ang pangalan nito ay nangangahulugang lakas at hindi ito biro. Ginamit ito ng mga sinaunang mandirigma bilang purong gasolina para makayanan ang mahabang paglalakbay. Ngayon pinatunayan na ng science na ang sinaunang karunungang iyon ay lubos na tama. Sa loob ng bawat isa sa mga maliliit na butil na ito ay nakatago ang isang natural na parmasya. Buksan natin ito para maunawaan mo kung ano ang ibinibigay mo sa iyong katawan sa bawat kutsarita. Una, at marahil ang pinakamahalaga para sa kalusugan pagkatapos ng 60 ay ang napakataas nitong nilalaman ng omega-3. Isipin na ang iyong mga ugat ay mga tubo. Sa paglipas ng panahon, ang kalabog at kalawang, iyon ay ang masamang cholesterol at pamamaga ay dumidikit sa mga dingding na ginagawa itong mas matitigas at makikitin. Nagdadagdag ito ng panganib ng heart attack at stroke. Ang omega-3 ay gumaganap bilang isang pampadulas at natural na panlinis para sa mga tubong iyon. Tinutulungan ito na manatiling flexible ang mga ugat, binabawasan ang pamamaga na nagpapasama sa kanila at tumutulong sa pagpapababa ng triglycerides. Nagkaroon ako ng mga pasyente na sa pamamagitan ng pagsasama ng malusob na dieta at pang-araw-araw na tsia ay nakitang bumuti ang kanilang cholesterol sa loob ng ilang buwan. Sa ilang kaso, iniiwasan nilang taasan ang dose ng kanilang mga gamot. Ang ikalawang superkapangyarihan ng tsia ay ang fiber, pero hindi anumang fiber. Ito ay mayaman sa soluble fiber. Ito ang susi. Kapag hinaluan mo ang tsia ng likido, makikita mo na sa loob ng ilang minuto ay bumubuo ito ng gel. Iyan ang soluble fiber sa aksyon. Ngayon, isipin ang gel na iyon na gumagalaw sa iyong digestive system. Gumagawa ito ng ilang kamanghamanghang bagay. Una, kumikilos ito bilang isang walis pangsalod ng bituka, hinahawakan ang mga lason at basura, tinutulungan na linisin ang kolon at maibalik ang regularidad na nawawala ng maraming matatanda. Ang talamak na TB ay hindi lang abala. Ito ay isang pinagmumula ng lason para sa katawan. Ang tsia ay isa sa mga pinakamalambot at epektibong paraan upang labanan ito. Pangalawa, ang gel na ito ay paboritong pagkain ng iyong microbiome ng bilyon-bilyong magagandang bakterya na naninirahan sa iyong bituka. Isipin ito ganito. Mayroon kang hukbo ng maliliit na sundalo na lumalaban para sa iyong kalusugan at ang fiber ng tsia ay kanilang paboritong pagkain. Isang hukbo na kumakain ng maayos ay nangangahulugang mas malakas na immune system, mas magandang pagsipsip ng sustansya at maging mas magandang mood. At pangatlo, ang gel na iyon ay ginagawang mas mabagal ang pagsipsip ng asukal mula sa mga pagkain. Ito ay napakahalaga upang maiwasan ang mga glucose spikes na nag-iiwan sa iyo ng walang lakas sa hapon at sa matagal ay maaaring humantoong sa type 2 diabetes. Sa pag-stabilize ng asukal, ang tsia ay nagbibigay sa iyo ng tuloy-tuloy na lakas, hindi ang mataas at mababa ng matamis o puting tinapay. Pero hindi doon natatapos. Ang tsia ay isang kamanghamanghang pinagkukunan ng mga mineral para sa mga buto, isang bagay na nagpapaalarma sa atin pagkatapos ng ilang edad. Ito ay mayaman sa calcium at ang dami nito ay kapuri-puri, nakakumpetensya sa maraming produktong gatas. Bukod pa rito, para ma-absorb ang calcium sa mga buto, kailangan nito ang dalawa nitong pinakamahusay na kaibigan, ang magnesium at phosphorus. At ang tsia ay mapagbigay na kasama ang lahat ng iyon sa iisang pakete. Sa wakas, ang tsia ay isang kahangahangang pinagkukunan ng vegetable protein dahil naglalaman ito ng lahat ng mahahalagang amino acids na kailangan ng katawan. Ito ay napakahalaga upang labanan ang sarcopenia, ang pagkawala ng kalamnan na ginagawa tayong marupok sa pagtanda. Sa madaling salita, sa isang simpleng kutsarita ng tsia, binibigyan mo ang iyong katawan ng isang kalasag para sa puso, isang regulator para sa digestion, tuloy-tuloy na lakas, at mga materyales para mapanatiling malakas ang iyong mga buto at kalamnan. At ang pinakamahusay ay napakadaling isama ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ngayon pag-usapan natin ang kasamahan nito na madalas ay hindi gaano kasikat pero kasing lakas. Ang flaxseed. Kung ang tsia ay kampiyon ng hydration at lakas, ang flaxseed ay tagapagtago ng hormonal balance at malalim na paglilinis. Ang flaxseed ay isa sa mga pinakamatandang butil na pinalaki ng sangkatauhan. Tulad ng tsia, ang flaxseed ay isang kamanghamanghang pinagkukunan ng omega-3 at fiber.
Nagbabahagi ito ng mga benepisyong iyon para sa puso at digestion. Tinutunuan nitong bawasan ang cholesterol, kontrolin ang blood pressure, at mapanatili ang regular na pagtunaw. Pero ang flaxseed ay may isang espesyal na trumpo na ginagawa itong natatangi, lalo na pagkatapos ng 60. Ang mga lignans. Ang mga lignans ay mga natural na compound ng halaman na may malakas na antioxidant at phytoestrogenic na epekto. Ibig sabihin, lumalaban sila sa panloob na kalawang ng katawan, ang mga molekula na pumipinsala sa ating mga selula at nagpapaanda sa atin. At ang phytoestrogen ay nangangahulugang katulad sila ng ating mga hormone na estrogen, pero may mas malambot at nagbabalansing aksyon. Dito nagiging isang mahalagang kakampi ang flaxseed, lalo na para sa mga babae pagkatapos ng menopause. Sa pagbagsak ng estrogen ay dumarating ang mga hot flashes, pagkatuyo at mas malaking panganib ng osteoporosis. Ang mga lignans ng flaxseed ay maaaring pumasok sa mga estrogen receptors at mag-exert ng malambot na epekto na tumutulong na mapagaan ang ilan sa mga sintomas na ito. Para sa mga lalaki, ang antioxidant na epekto na ito ay napakabuti rin, lalo na para sa kalusugan ng prostate. Mayroon akong isang pasyente na nagpupumilit na kontrolin ang kanyang blood pressure sa Quezon City. Iminungkahi ko sa kanya na magdagdag ng ilang kutsarita ng gilingang flaxseed sa kanyang almusal. Ilang buwan ang lumipas, ang kanyang mga numero ay bumuti ng matatag. Hindi niya inihinto ang kanyang gamot, syempre, pero iniiwasan naming magdagdag ng isa pang tableta na para sa kanya ay isang malaking tagumpay. Ngayon, isang kritikal na detalye. At kung isa lang ang maitatanda mo mula sa bahaging ito na iyon. Para magamit ng iyong katawan ang omega-3 at mga lignans ng flaxseed, ang flaxseed ay dapat gilingin. Ang balat nito ay napakatigas kaya kung kakainin mo ito ng buo, tulad ng pumasok, tulad din ng lalabas na dala-dala ang lahat ng kayamanan nito. Ang pinakamainam ay bumili ng buong butil at gilingin sa bahay bago gamitin gamit ang isang coffee grinder. Bakit? Dahil kapag gilingin na, ang mga langis nito ay masisira, mag-o-oxidize ng napakabilis sa hangin at liwanag. Kung bibilhin mo itong gilingin na, dapat ito ay nasa isang opake na pakete at itago sa refrigerator sa isang maayos na nakakulob na garapon. Sa madaling salita, ang flaxseed ay hindi lang fiber at omega-3. Ito ay isang functional na pagkain na may natatanging kakayahang protektahan ang iyong puso at magbigay ng natural na hormonal support, isang bagay na walang katumbas na halaga sa ikalawang kalahati ng buhay. Ngayong nakarating na tayo dito, ang tanong ay maliwanag. Doktor, alin ang mas mabuti para sa akin, chia o flaxseed? At ang sagot, tulad ng halos palagi sa medisina, ay hindi puti o itim. Ilagay natin sila sa isang laban. Sa larangan ng omega-3, parehong champions ang dalawa. Kung magiging masyadong tiyak, ang flaxseed ay madalas na may kaunti pa. Parehong napakahusay para sa pamamaga at puso. Resulta, pantay-pantay na laban na may kaunting kalamangan para sa flaxseed. Sa labanan ng fiber, muli, pareho silang isang bomba ng fiber. Ang malaking pagkakaiba ay ang uri ng fiber. Ang chia ay reyna ng soluble fiber, ang bumubuo ng makapal na gel na iyon. Kaya't ito ay mahusay para sa pakiramdam na busog at kontrol ng timbang. Ang flaxseed ay pinagsama ang soluble at insoluble fiber na ginagawa itong isang napaka-epektibong panlinis ng bituka. Resulta, panalo ang chia para sa kasiyahan at kontrol ng asukal. Panalo ang flaxseed kung ang pangunahing problema mo ay TB. Para sa kalusugan ng buto, ang chia ay nananaig ng malayo. Mayroon itong maraming calcium, magnesium at phosphorus. At ang pinakamahusay ay hindi mo kailangang gilingin ito para makuha ang mga ito. Kung nag-aalala ka sa osteoporosis, ang chia ay iyong kakampi. Malinaw na tagumpay para sa chia. Sa ETA factor, ang mga lignans, ito ang laban kung saan nananaig ang flaxseed ng malayo. Ang flaxseed ay may napakaraming lignans, ang mga compound na nagbibigay sa kanya ng mga superpowers para sa hormonal balance at dagdag na proteksyon ng puso. Napakalaking tagumpay para sa flaxseed. Para sa kaginhawahan ng paggamit, ang chia ay napakadaling gamitin. Hindi kailangang gilingin. Ibuhos mo ito sa yogurt, salad, o ibabad ng ilang minuto at tapos na. Ang lasa nito ay halos neutral. Ang flaxseed naman, tulad ng nasabi na natin, ay nangangailangan ng hakbang na paggiling.
Ang lasa nito ay masarap pero hindi ganoon kadiskreto. Resulta, panalo ang chia para sa kaginhawahan. Ang panghuling desisyon, pumili o pagsamahin. Kaya, sino ang mananalo? Ikaw dahil hindi mo kailangang pumili. Sa katunayan, ang pinakamahusay na strategy ay pagsamahin sila. Isipin ito ganito. Kung ang iyong problema ay mabaga na digestion, kontrol ang timbang, at kakulangan ng lakas, simulan mo sa chia. Kung ang iyong focus ay kalusugan ng puso, blood pressure, at hormonal balance, unahin mo ang gilingang flaxseed. Kung nag-aalala ka sa iyong mga buto, ang chia ang iyong pinakamahusay na kaibigan dahil sa calcium nito. Pero ang strategy ng kampiyon, ang inirerekomenda ko sa aking mga pasyente, ay gamitin ang pareho. Palitan ang mga araw o mas mahusay pa, haluin sila. Isang kutsaritang chia at isang kutsaritang gilingang flaxseed araw-araw ay nagbibigay sa iyo ng pinakamahusay ng dalawang mundo, ang calcium at gel ng chia, kasama ang makapangyarihang mga lignans at dagdag na omega-negatibo 3 ng flaxseed. Magkasama, sila ay isang hindi matatawid na koponan. Ang malaman kung ano ang kakainin ay kalahati lang ng laro. Ang malaman kung paano ito kakainin ay ang nagtatakda ng pagkakaiba. Ito ay marahil ang pinakamahalagang bahagi. Ang iyong personal na manual ng instruksyon. Una, ang tamang dose. Magsimula ng dahan-dahan. Ang pangkalahatang rekomendasyon ay 1 hanggang 2 kutsara bawat araw sa kabuuan, mga 15 hanggang 25 gramo. Pero kung hindi ka pa nakakakain ng mga ito, huwag magsimula sa daming iyon. Ang iyong digestive system ay kailangang mag-adjust. Ang aking payo, magsimula sa kalahating kutsara bawat araw sa unang linggo. Alamin kung paano ka mararamdaman. Kaunting pamamaga-ugas. Normal iyon sa simula. Kung maayos ang lahat, ang ikalawang linggo ay taasan sa 1 buong kutsara at manatili doon. Ang consistency ay libo-libong beses na mas mahalaga kaysa sa dami. Pangalawa, ang tamang paghahanda ay susi para sa chia. Ang pinakaligtas at pinakamahusay na paraan ay ang ibabad. Haluin ang 1 kutsara ng chia sa kalahating baso ng likido, tubig, gatas, yogurt. Haluin at hayaang tumayo ng hindi bababa sa 0 hanggang 15 minuto. Ina-activate nito ito at ginagawa itong mas madaling matunaw. Ang pagkain ng tuyong chia na sinundan ng tubig ay maaaring maging mapanganib, lalo na sa mga may hirap sa paglulon dahil ang gel ay maaaring mabuo sa esophago. Para sa flaxseed, inuulit ko ito dahil napakahalaga, palaging gilingin. Gilingin ang isang maliit na dami para sa 3 araw at itago sa isang madilim na garapon ng salamin sa refrigerator. Pangatlo, ang gintong tuntunin. Uminom ng maraming tubig. Ang mga butilang ito ay mga espongha. Ang chia ay sumasorbo ng hanggang 12 beses ang timbang nito sa tubig. Kung dagdagan mo ang fiber ng hindi umiinom ng mas maraming tubig, ang epekto ay magiging kabaligtaran. Sa halip na mapagaan ang TB, maaari kang magdulot ng pagbabara. Para sa bawat kutsarang butil na iyong kakainin, siguraduhing uminom ng 1 o 2 baso ng dagdag na tubig sa araw. Hindi ito optional. Pang-apat, ang mga pinakakaraniwang pagkakamali. Ang lahat o wala, ang kumain ng marami 1 araw at kalimutan sa 1 linggo ay hindi gumagana. Ang susi ay ang consistency. Ang kumain ng tuyong butil ay mapanganib para sa chia. Ang kumain ng buong flaxseed ay sayang ang pera at mga benepisyo nito. Ang paglimot sa tubig ay ang pinakakaraniwang pagkakamali at ang nadudulot ng pinakamaraming problema. Mga pag-iingat. Sino ang dapat mag-ingat? Kahit napakaligtas na mga ito, mayroon pang mga kaso kung saan dapat kang mag-ingat at lalo na makipag-usap sa iyong doktor bago magsimula. Kung umiinom ka ng mga anticoagulants, ang omega-negatibo 3 ay may kaunting blood thinning na epekto. Ang pagsasama nito sa mga gamot na ito ay maaaring sa teorya ay dagdagan ang panganib ng pagdurugo. Dapat malaman ng iyong doktor ito. Kung umiinom ka ng mga tableta para sa blood pressure, ang flaxseed ay maaaring magpababa ng pressure. Kung umiinom ka na ng gamot, maaari kang mahilo. Nangangahulugan ito na maaaring kailangang i-adjust pababa ang iyong gamot, pero iyon ay palaging dapat ipasya ng iyong doktor. Kung umiinom ka ng gamot para sa diabetes, ang fiber ng mga butilang ito ay maaaring palakasin ang epekto ng mga antidiabetic na gamot na nagdadagdag ng panganib ng pagbaba ng asukal sa dugo, hypoglycemia.
Kontrolin ng mabuti ang iyong mga antas at makipag-usap sa iyong doktor. Kung mayroon kang diverticular disease o nasa isang matinding yugto ng Crohn's o ulcerative colitis, ang maraming fiber ay maaaring makainis sa mga yugtong iyon. Kumonsulta sa iyong espesyalista. Ang gintong tuntunin ay simple. Kung higit sa 60 ka na at may talamak na kondisyon para sa kung saan umiinom ka ng gamot, ituring mo ang video na ito bilang mahalagang impormasyon. Pero ang iyong doktor bilang panghuling otoridad na dapat aprobahan ang anumang pagbabago sa iyong dieta. Doktor, napakahusay. Pero paano ko talaga ito kakainin? Narito ang mga napakadaling ideya. Chia pudding para sa almusal. Ang gabing nakaraan, haluin sa isang garapon ang 2 kutsara ng chia, 1 tasa ng gatas, at 1 kurot ng kanela. Sa umaga, magkakaroon ka ng isang masarap na pudding. Dagdagan ng sariwang mangga o saging at mani. Para sa flaxseed, ihanda ang iyong yogurt o oatmeal tulad ng dati. Bago kumain, budburan ng 1 kutsarang sariwang giling ng flaxseed. Tapos na. Sa mga smoothies, magdagdag ng 1 kutsara ng chia o giling ng flaxseed sa anumang smoothie. Magbibigay ito ng kremosidad at nutritional boost. Bilang isang egg substitute para sa mga tinapay o muffin, haluin ang 1 kutsara ng chia o gilingang flaxseed sa 3 kutsara ng tubig at hayaang tumayo ng 5 minuto. Gumagana ito ng mahusay para ikabit ang mga sangkap. Nakita natin kung paano ang 2 butilang kasya sa dulo ng iyong daliri ay may kapangyarihang protektahan ang iyong puso, i-reset ang iyong digestion at palakasin ang iyong katawan. Alalahanin ang analohiya ng Hardin. Ang pag-aalaga sa iyong kalusugan pagkatapos ng 60 ay hindi tungkol sa paghahanap ng magic solution. Ito ay tungkol sa pagiging matalinong at consistent na hardinero. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang isang simpleng kutsarita bawat araw, isang sustainable na gawi, ay maaaring maging pinakamahusay na pataba para mamukadkad ang iyong kalusugan na may bagong vitalidad. Ang chia at flaxseed ay hindi lang pagkain. Sila ay isang deklarasyon. Ito ang pagsasabi sa iyong sarili, kinokontrol ko ang aking kalusugan, pinipili kong alagaan ang aking sarili, nararapat akong maramdamang maayos, malakas at may energy kahit anong edad mo pa. Mula sa puso ko, umaasa akong ang information na ito ay makatulong sa iyo at magbigay ng kapangyarihan. Ngayon ikaw naman. Kung natuklasan mong kapaki-pakinabang ang video na ito, hihiliin ko sa iyo ang 3 simpleng bagay. I-like ito para malaman ko na ang content na ito ay nakatutulong sa iyo. Mag-subscribe para hindi ka makaligtaan ng higit pang payo. At ang pinakamahalaga, ibahagi ang video na ito. Isipin ang isang kapatid, isang kaibigan, ang iyong asawa, isang taong mahal mo at maaaring makinabang mula sa information na ito sa Maynila, sa Cebu, sa Davao, kahit saan sa Pilipinas. Ang pagpapadala nito sa kanila ay 1 kilos ng pagmamahal. At ngayon gusto kitang marinig. Mag-iwan ng comment. Ginagamit mo na ba ang mga butilang ito? Alin ang mas gusto mo? Anong mga benepisyo ang iyong naramdaman? Ang iyong karanasan ay ginto at maaaring mag-inspire sa ibang tao na humakbang. Maraming salamat sa iyong oras. Ingatan mo ang iyong sarili at magkita-kita tayo sa susunod na video.